bigas, 30 minutes. Direkta po ito sa battery or dun sa charger ng ating sasakyan. So ayan po, may mga nag-comment po ulit sa aking videos at shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pag-comment. At nire-request nga po nila na dapat pinaglutuan ko itong aking rice cooker para subukan kung talagang makakaluto nga. Baka nga naman bukas pa maluto. Susubukan natin paglutuan ng kanin. So ito po yung rice cooker ko na 12 volts. Ito po ay pwedeng dalhin sa biyahe dahil ito po ay nakadesign para sa mga sasakyan. Pagka nasa biyahe kayo ay pwede kayong magluto. At ito po ay sinasaksak lamang doon sa car charger. So pwede na kayong magluto sa loob ng sasakyan. At ganoon din po sa mga biyahero ng tracking. So meron pong 12 volts nito, meron 24 volts. Nasa sa inyo na po kung ano yung bibili nyo. So ito po ay 12 volts at hindi na po natin kailangan ng inverter para i-convert sa 220 volts dahil ito po ay 12 volts nga. Nirerekta po ito sa battery or dun sa charger ng ating sasakyan. So ito po ang kasamang wire ng ating rice cooker. Ayan. Kung makikita nyo ay ito yung isasaksak nyo dun sa port ng car charger nyo. At dahil nga po ngayon ay magluluto tayo ng kanin, ay ito po ay dun ko susubukan sa ating battery na 12 volts. Ito. So bumili po ako ng power outlet para sa mga sasakyan. Ayan. Kaya po ako bumili nito para hindi ko na puputulin itong wire. Kasi pwede ko pa itong daladalahin sa sasakyan kapag halimbawa ay may outing, may camping, pwedeng magsaing sa loob ng sasakyan. Mura lang po ito, nasa 100 plus lang po ito. Madali lang naman siya ikabit at meron din po siyang fuse, so huwag kayong matakot na masunog yung ating wire dahil may fuse po yan. Tapos yung mga sasakyan, may fuse din po yan dun sa unahan. So ito na nga po yung ating power outlet na 12 volts. Ayan. Pwede rin sa 24 volts, makikita nyo naman. 12 volts to 24 volts. Tapos 120 watts hanggang 250 watts. At ito po yung wire niya, ikakabit natin sa ating battery. Meron na rin siyang terminal lug. Ito naman yung sasaksak nyo dito. Meron na rin siyang silicone. Para in case na maglapat itong positive-negative ay hindi siya masusunog. Ayan. Walang short circuit na mangyayari. So bali ngayon po ay dito natin isasaksak yung ating rice cooker na 12 volts. So ngayon po ay makikita ninyo 13.5 yung ating battery. Itong tatlo. So yan po ay nag-float na kanina at full charge na siya. So, ginamit ko na dito sa aking electric fan na yan. Pinaka-cooling system ko po yung electric fan na yan dito sa aking kwarto dahil may solar setup nga ako dito. Meron din nakasaksak yan na dalawang charger. Kina-charge po itong isang cellphone, ayan, saka itong power bank. So, sa mga gusto pong bumuo ng solar setup na maliit lang, katulad nitong sa akin, ang nagastos ko po dito ay nasa 10,000 hanggang 11,000 lamang. At yan po ay pang magdamag na dito sa aking electric fan. At sa araw naman ay only yan basta full charge yung ating battery, ano. So, gamitin nyo na ng gamitin habang full charge katulad na ito. At yun naman po ang solar panel niya, 200 watts na bifacial, Jinko Tiger Neo. At yan po ay nabili ko lang din sa online. Bali lahat naman po ng materials na ginamit ko dito ay ilalagay ko niyan sa comment section yung link kung saan nyo po mabibili. At sa mga gusto pong mag-DIY at bumuo ng ganitong klase ng solar setup, ay meron po akong tutorial niyan sa YouTube channel ko. May video po ako kung paano magbuo ng ganitong setup. At ilalagay ko din po dyan sa comment section yung link kung saan nyo po mapapanood. At sa mga nagtatanong po kung pwede po bang paglutuan itong ating rice cooker na 12 volts kung iisa lamang yung ating battery. Yes po, yan po ay pwede kahit isang battery lamang. Dahil po ang ating 12 volts 25Ah na lead acid battery ay may discharge limit na 0.2 hanggang 0.5C. So hanggang kalahati yung pwede nating gamitin dito na amperahe. So hanggang 12.5. Ito naman pong ating rice cooker na 12 volts ay meron lamang amperahe na 10 ampere. So pasok na pasok po sa discharge limit nitong ating 12 volts 25Ah na lead acid battery. So wag na po kayong mag-alala, kahit isang battery lamang po ay pwede na dito sa ating rice cooker na 12 volts. So isang mabilisang computation po tayo. Ang isang 12 volts po na 25Ah na lead acid battery ay merong power capacity na 300 watt-hour. So kung gagamitin po natin itong ating rice cooker na 12 volts na merong 100 watts, 300 watt-hour, divide 100 watts, yan po ay 3 hours. So sa isang lead acid battery po na ito, 12 volts 25Ah, ay 3 hours nyo na pong pwedeng maglutuan ito dito. So hindi naman pwedeng tumagal ka ng 3 hours dito dahil umaabot lamang naman ng 20 hanggang 30 minutes ang pagsasaing. So yan naman pong computation na yan ay for reference lamang. At yan po ay para doon sa mga nagtatanong kung paano kung isang lead acid battery lamang. So pwede pong paglutuan ito. Ano? So baka may mga mag-comment na naman dyan na may mga power factor yan, may mga losses pa yan. Opo, alam natin na may mga losses pa yan. Ang mahalaga po ay pwede siyang paglutuan gamit ang isang lead acid battery. So sa mga nagtatanong po kung paano nakuha yung 300 watt-hour, yan po ay pagta-times nyo lang. 12 volts times 25Ah is 300 watt-hour. Bago po tayo magluto ng kanin, ay i-set up po muna natin ito. So yan naman po ay positive, negative. Sa mga gagamit po nito, ang positive po dito ay itong nasa loob. Ang negative ay itong labas. So yan pong labas ay connected dito, yan.
Kung makikita nyo sa loob, ganun din yan. Bali yung nasa gitna na yon, yun po ay positive. Itong labas na to, negative ito. So ingat po tayo ng konti dito dahil medyo malapit yung mga pagitan yan. Pero wag po kayong mag-alala dahil meron po tayong fuse niyan, 10 amperes. Ito po ay kakabit muna natin doon sa battery. So easy plug and play lang po ito, positive, negative lang. At ngayon naman po ay kakabit natin ito doon sa ating battery. At safety first po, isang paalala po bago kayo magtanggal ng mga batteries or kung ano man po yung kuting-tingin nyo dito sa inyong solar setup. Kasi may mga napapanood po akong mga nagpapasa ng videos sa group ng DIY solar setup. Meron pong mga nasusunog at nagtatanong sila kung bakit daw, ano daw nangyari. Sila po ay nagpa-plug and unplug ng mga devices na ito. So nagkakabit, nagtatanggal sila nang hindi nila ibinababa yung mga breakers. So katulad po nito, dapat patayin nyo po yung breaker na manggagaling dito sa panel, sa inverter at saka dito sa ating SCC dahil po may dumadaloy pong amperahe yan dahil nagcha-charge siya. Pero kapag pinatay po natin itong mga breakers na ito, unahin natin itong panel, itong inverter, patayin muna natin. Ayan. Tapos itong battery, doon sa SCC yan. So pinatay muna natin. Ngayon wala yung load, wala ring charging, wala pong dumadaloy na amperahe ngayon dyan. Maliban na lang kung unbalanced yung cells na yan. So, halimbawa ay mas mataas ito, ililipat niya dito sa dalawa. Kung meron ng pong kaunting diferensya ay maliit na amperahe na lang yun. So, safe na tayong magtanggal ng battery. So, ayan, positive, negative lang naman po yan. At nauna ko na itong negative. So, siya yung malapit. So, ingat po tayo. Baka magkadikit yung ating mga terminals ng battery. So, ayan po. Siguraduhin din po natin na hindi luwag yung ating mga terminals para hindi magkaroon ng spark at hindi masunog yung ating mga wires. So, pwede na po nating itaas yung ating breakers. Ayan, di ko pala naibaba yung sa inverter. Pero okay lang dahil pinatay ko naman yung mismong inverter. So, pwede na natin buhayin yung ating breakers. So, bali ngayon po ay nakakabit na ito. At mayroon na po itong power. So, ingat po tayo dito. Kahit may fuse, sayang naman yung fuse pagka naglapat yan dalawang yan. At ang sunod po natin gagawin dahil may power na tayo dito, ay ilagay na natin ito. So, isaksak na natin. So, bali wala pong nakalagay kung alin yung positive at negative dito. Pero meron naman pong design yan. Ayan, kung makikita nyo. Hindi siya magkakabaligtad. Ito po kasi yan isasaksak sa likod ng ating rice cooker. So, hindi siya magkakabaligtad yung polarity dahil may design siya na yan, ganyan. Pero para safe po tayo kung may power ba talaga or kung alin ba talaga dyan yung positive and negative ay gumamit tayo ng tester. So, set lang natin yan sa ating DC. Ayan. 20 DC kasi 12 volts lang naman yung susukatin natin. Ito po yung symbol ng DC, ayan. Ang AC naman po ito, katulad ng mga kuryente natin sa bahay. So bakit ko po ite-test? Para lang po malaman natin kung may power ba to. Baka kasi hindi gumana, tapos magtaka tayo kung bakit hindi gumagana. At ang isa pa, kung puputulin nyo po ito, halimbawa irerekta nyo sa battery kasi kailangan nga ng car charger na port, kung puputulin nyo, malalaman nyo kung alin yung positive and negative. So try na natin. Positive and negative. So, bale, ayan, ang lumabas po ay yan, 13 volts. So, may negative pong nakalagay, ibig sabihin, baligtad yung polarity ng ating tester. So, pag baligtarin natin, ayan, positive, negative, positive. So, ayan, nawala na po yung negative. So, tama na po yung polarity. Itong side na ito po yung positive niya at ito yung negative. So, hindi katulad kanina na magkabaligtad siya, ay lumabas dito sa tester natin na negative. So, ibig sabihin po ay baligtad yung probe nyo. Baligtad yung polarity. So, ganun lang po mag-test at dumako na tayo dito sa ating rice cooker. Tayo ay magluluto na ng kanin at titingnan natin kung tatagal nga ba yung pagluluto. Baka nga naman bukas pa maluto. So, mamaya na po natin isasaksak dahil huhugasan po muna natin itong rice cooker. So, ingat-ingat po tayo. Huwag nyo pong huhugasan itong ilalim dahil baka mabasa. Dahil hindi po natatanggal yung pinakalutuan niya. Ayan. So, ito ay yung sa lutuan ng steamer to na halimbawa itlog, mga okra, ganon. So, may kasama na pong fuse yan in case na mag-short kayo, ay may pamalit kayo na fuse. Ang gagawin po muna natin ngayon, ihuhugasan natin, para naman yung lulutuin natin, ay mapapakinabangan at makakain natin, So, sa mga naghahanap po na rice cooker na pwede sa ating biyahe, ito na po yung bilhin nyo. Lalagay ko po dyan sa comment section yung link. At yan po, may kasama na rin nga pala yung cup at saka sandok. At ito na po yung ating rice cooker. Yan. So, hindi siya natatanggal. Kaya, ingat-ingat po tayo dahil pag hinugasan natin ito, ay baka mabasa itong ilalim. So, non-sticky naman siya. Pwedeng punas-punas lang ng konti. Pero hugasan ko ito na maingat
para naman yung lulutuin ko ay mapapakinabangan. At bali, idadagdag ko lamang po, meron naman yung manual, kaso po ay Chinese. Ayan. So, hindi po natin maintindihan, maliban na lang kung marunong kayong bumasa. Pero may isang solusyon po ako. Picturean nyo po. Katulad po nito, pinicturean ko kanina, tapos isinend ko kay ChatGPT, pinatranslate ko. Ito po, at saka ito parehas lang. So, ito yung button niya, ito yung light indicator niya. Parehas lang yan. Ito naman at ito ay parehas lang din. Ito yung light indicator, ito naman yung button. So, ito po ay cooking. Ito po ay keep warm. So, bali ngayon po ay magsasayang na tayo. So, nahugasan ko na po lahat yan, pati yung bigas. At yan po ay nahugasan ko na. So, idirekta na natin dito, ilagay na natin. Ayan. Ang maganda sa kanya, meron na rin ito. So, saidin po natin lahat ng butil. At bawat butil po yan ay mahalaga. Bago pa yan naging butil, ay dugot pawis ng ating mga magsasaka. So, wag natin sayangin. Tapos, bali 2 takal po yung ating bigas, ay dapat 2 takal din yung ating tubig. 1, 2. So, bali yan po yung ating bigas. Yan, may tubig na yan. At sasalang na natin. Tapos, lalagyan po natin ito. Dahil ako mamaya ay mag-i-steam ng egg. Ito yung egg. Meron na din ako nakareding asin dito. Takipan na natin. Meron din po yung handle. Ayan, oh. So ngayon po ay ready na at isasaksak pa natin itong ating plug. Ayan. At kapag naisaksak nyo po ay iilaw yung green. Ayan. Yan po ay yung keep warm. Bago po natin pindutin yung cooking ay tingnan muna natin yung oras. Ngayon po ay 12:50 PM. So tingnan natin dito sa aking relo. Ayan. Advance lang na konti. 12:46. So simulan na natin. Ayan. 12:47. Yun. Maghintay na lang tayo. So ngayon po ay 3 minutes na po yung nakalipas at subukan nating sukatin yung amperahe na dumadaloy dito sa ating wire. Medyo mainit kasi siya kasi medyo maliit yung wire pero may fuse naman po yan. Yan, iset po natin yung ating DC clamp meter. Ayan. So ayan, bali 7.20. So 7.2 po yung amperahe na dumadaloy doon sa wire natin. So medyo safe pa tayo, malayo pa sa 10 amps. So isang patalastas po sa mga gusto pong magkaroon ng DC clamp meter katulad nito. Ilalagay ko po dyan sa comment section yung link kung saan nyo po ito mabibili. So napakalaking bagay po nito at napaka-importante dahil gamit po ito ay masusukat nyo yung mga amperahe na dumadaloy sa ating DC wires. Lalo na dun sa ating solar setup dahil puro DC halos yan. So ang output lang naman yan ang AC. Ito po yung aking tester, Habo test. At bali yan po after 30 minutes, 1:17 PM na. At may sign na siya ng heat. Ayan, medyo nagmo-moist na dito sa kanyang pasingawan. So, 30 minutes po yung nakalipas. Subukan natin buksan kung ano yung nangyari dito sa loob ng rice cooker. Kung ano nangyari dun sa luto. So, ano muna natin, i-keep warm. Mainit ito, sigurado. So ayun, paluto na pala, sorry. So ayan, nakikita nyo, paluto na yung ating bigas. Inabala ko talaga. Ako naman talaga, oo. So ilagay na natin itong egg. Ako maluluto kaya itong egg na to. After 30 minutes ay naluto kaagad. So mali po yung aking hinala. Gusto ko sana ay hindi masyadong ma-overcook yung egg. So pwede naman palang isabay kasi after 30 minutes, luto na kaagad yung kanin. So ngayon po ay nilagay natin yung egg at i-cook na ulit natin. Sorry. Inabala ko talaga yung process, no? Ayan. So, hintayin na lang natin siyang mag-keep warm. Bale, ayan po. 1:30 na. Bale, after 43 minutes po, ayan, makikita nyo, 1:30 na. Nagsimula tayo ng 12:47. Ay, naluto na. Lumipat na yung ating ilaw na indicator na keep warm na siya. So, ayun, siguro kung hindi ko siya pinakailaman kanina, ay siguro mga after 35 minutes to 40 minutes lang ay luto na siya. Lilipat na siya ng kusa. So yung kasing itlog ay hindi ko kagad inilagay dahil baka ma-overcook. Subukan na nating buksan para makita natin yung pagkakaluto ng kanin. Ito po, after 30 to 40 minutes ay luto na yung ating kanin. Ayan. So yung ating egg ay sakto lang yung pagkakaluto, hindi siya overcook. Dahil nilagay ko siya ay luto na yung kanin. Tapos ito na po yung ating kanin. Mainit guys, mahirap hawakan. So ayun, luto naman yung ating kanin. Ayan, kita nyo. Maganda ang pagkakaluto dahil maganda ang pagkakatubig. Sakto lang. Kung 2 takal yung bigas, ay 2 takal din yung ating tubig. So ito po at nakapagluto na nga tayo ng kanin after 30 to 40 minutes. At ito na nga po yung aking niluto doon sa aking 12 volts na rice cooker. So tikman na natin.
Parang naiiba na yung vlog ko ah. Parang food vlog na to. Mainit! Mainit! Kain tayo guys. At ayun po, naipakita ko na po sa inyo na napapaglutuan itong ating 12 volts na rice cooker. 100 watts po at tumatagal lamang ng 30 hanggang 40 minutes ay luto na yung kanin. Sa mga gusto pong bumili ng rice cooker na katulad nito, 12 volts po, direkta sa battery. Pwede din sa charger ng inyong sasakyan or sa tracking. 24 volts pag sa tracking. So ilalagay ko po dyan sa comment section yung link kung saan nyo po ito mabibili. At sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. At kung meron man po, ay pwede po bang pakishare para malaman po ng iba. Maraming salamat po.